nakaka-creepy. Handa na ba kayong sumama sa isang biyahe patungo sa dilim kasama si Alexa, isang IT specialist na hindi inakalang ang simpleng pag-aayos ng mga computer ay magdadala sa kanya sa isang bangungot na pilit niyang ikinubli? Sa gitna ng kabihasnan, isang lumang kasunduan at ang pagbabalik ng isang maputlang mukha ang magbubukas ng pinto patungo sa kadiliman na matagal nang dapat nakalimutan. Huwag bibitaw dahil sa bawat pag-click at bawat pag-swipe may lihim na nag-aabang at isang eksperimento sa ilalim ng lupa ang mag-uugnay sa ating bida sa isang nakakakilabot na mundo na hindi niya maaaring takasan. Tara na at alamin kung paano haharapin ni Alexa ang panganib na bumabalot sa kanyang paligid at kung paano niya isasara ang portal na maaaring magdulot ng higit pang kaguluhan sa kanyang mundo. Sa gitna ng maingay at abalang distrito ng Makati, si Alexa, isang mahusay na IT specialist, ay nakaupo sa kanyang desk, abala sa pag-aayos ng mga server at pagkukumpuni ng mga computer para sa isang kilalang tech company. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumakalikot sa keyboard, subalit sa isang iglap, may kakaibang lamig siyang naramdaman. Tila may mga matang nakatutok sa kanya, at nang lumingon siya, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Si Dr. Salvador na may maputlang mukha at nanlilisik na mga mata ay naglalakad papalapit sa kanya. Napako sa takot si Alexa. Bigla niyang naalala ang isang lumang kasunduan na pinirmahan niya noong bata pa siya. Isang kasunduan na nagbabawal sa kanyang magsalita tungkol sa isang nakakakilabot na insidente. Ang paglitaw ni Dr. Salvador na dapat ay matagal nang namayapa ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa kanya. Nagumpisang mag-alala si Alexa sa kanyang kaligtasan at sa lihim na maaaring muling mabunyag. Ano kaya ang ibig sabihin ng muling paglitaw ni Dr. Salvador? At ano ang maaaring mangyari kay Alexa sa kanyang pagharap sa nakaraan? Sa isang modernong co-working space sa Bonifacio Global City, kung saan ang mga freelancer at startup founders ay abala sa kani-kanilang mga gawain, nagtatrabaho si Alexa sa isang proyekto nang lapitan siya ni Dr. Salvador. Ang kanyang presensya ay kalmado ngunit may dalang may paliwanag na aura na tila ba nagmumula sa kabilang mundo. Inaalok ni Dr. Salvador si Alexa ng malaking halaga ng pera kapalit ng kanyang serbisyo sa isang eksperimento na hindi niya maaaring tanggihan. Bagamat may pag-aalinlangan na naig ang pangangailangan ni Alexa sa pera at ang kuryosidad sa maaaring kahantungan ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Dr. Salvador. Sa huli, pumayag si Alexa sa alok, hindi alam ang kapahamakang naghihintay sa kanya. Anong klaseng eksperimento kaya ang gustong ipagawa ni Dr. Salvador kay Alexa? At paano ito makakaapekto sa kanyang buhay? Ang desisyon ni Alexa na tanggapin ang alok ay magdadala sa kanya sa isang madilim na landas na puno ng panganib at misteryo. Sa ilalim ng isang sikat na mall sa Quezon City, parang eksena sa isang sci-fi movie, ang bumungad kay Alexa nang ipinasok siya ni Dr. Salvador sa isang lihim na pasilyo. Tila isang labirinto ang kanilang dinaanan hanggang sa marating nila ang isang nakatagong laboratorio. Ang lugar ay puno ng mga kagamitang pangagham at makabagong teknolohiya na nagpapatakbo ng iba't ibang makina na may mga kumikislap na ilaw at kumukulong likido. Nakita ni Alexa ang 4 na estudyante ng siyensya, sina Miguel, Bianca, Carlo at Tian, na tila mga bilanggo, nakagapos at halatang nasa ilalim ng matinding stress. Sa gitna ng silid, isang lumang libro ng mga alamat ang nakabukas. Ang mga pahina nito'y puno ng mga sulat na hindi niya maintindihan, tila ba mga sinaunang orasyon o ritual ang nakasulat doon. Inihayag ni Dr. Salvador ang kanilang balak na buksan ng isang portal papunta sa ibang dimensyon. Tila bigat ng mundo ang naramdaman ni Alexa nang sabihin sa kanya na kailangan niyang isara ang portal kung sakaling hindi makabalik si Dr. Salvador
sa loob ng 30 minuto. Ang responsibilidad na ito ay nagdagdag ng bigat sa kanyang mga balikat. Ano kaya ang mangyayari kay Alexa at sa mga estudyante kapag nabuksan na ang portal? Abangan ang susunod na mangyayari. Nang magsimula ang eksperimento, tila isang pintuan sa kabilang mundo ang nagliwanag at nagpakita ng mga hindi maipaliwanag na imahe. Naiwan si Alexa na nagmamasid sa mga pangyayari habang si Dr. Salvador ay pumasok sa portal. Ang mga estudyante ay nagsimulang magpumiglas at sumigaw sa sakit, tila sila'y pinahihirapan ng mga kakaibang puwersa mula sa makina. Ang mga makina ay naglabas ng nakakabinging tunog at ang silid ay napuno ng kakaibang enerhiya na nagpapalakas sa portal. Habang papalapit ang 30 minuto, hindi mapakali si Alexa. Nagdadalawang isip kung isasara ba ang portal o hindi. Sa huling sandali, bumalik si Dr. Salvador mula sa portal, ngunit hindi na siya ang dating kilala ni Alexa. May mga sugat siya sa katawan at ang anyo niya ay nagbago na. Kasabay ng kanyang pagbabalik, biglang sumabog ang ulo ni Bianca. Nagdulot ito ng matinding sindak at pagkalito kay Alexa. Hindi niya alam ang gagawin at ang tanong sa isip niya, paano na sila makakatakas sa bangungot na ito? Ang eksena sa laboratorio ay nag-iiwan ng maraming tanong. Anong uri ng nilalang ang bumalik mula sa portal kasama ni Dr. Salvador? At ano ang mangyayari kay Alexa at sa natitirang mga estudyante? Maghanda sa susunod na kabanata ng Kadiliman. Sa pagbabagong anyo ni Dr. Salvador, hindi na siya ang kilalang doktor ng siyensya. Naging isang nakakatakot na aswang siya na may matatalas na pangil at mga matang naglalagablab na parang apoy sa dilim. Walang habas niyang inatake ang mga estudyanteng walang kalaban-laban. Ang dating tahimik na laboratorio ay napuno ng sigawan at takot. Sa gitna ng kaguluhan, hindi nagpatinag si Alexa. Gamit ang kanyang kaalaman sa teknolohiya, mabilis niyang kinakalas ang mga kadena at komplikadong kagamitan na kumukulong sa mga estudyante. Isa-isa niyang pinalaya ang mga ito habang ang bawat segundo ay tila isang oras sa ilalim ng lupa. Habang nagkakagulo, sinamahan si Alexa ni Miguel na nagpakita ng tapang at determinasyon. Subalit sa isang madilim na pasilyo, sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli sila ni aswang na si Dr. Salvador. Sa isang iglap, walang awang pinatay niya si Miguel na nagdulot ng matinding pighati at takot kay Alexa. Nagtago si Alexa at sa gitna ng kanyang pagkatakot, nagawa niyang mag-isip ng mabilis. Kinuha niya ang kanyang cellphone at gamit ang isang remote access app, ikinandado niya ang mga pinto ng co-working space. Agad din siyang tumawag ng seguridad, ang kanyang huling pag-asa. Ano kaya ang mangyayari sa pagdating ng response team? Sa pagdating ng response team, armado sila at handa sa hindi maipaliwanag na banta. Hinanda nila ang kanilang mga sarili para sa isang matinding labanan laban sa aswang na si Dr. Salvador. Ang tunog ng mga baril at sigaw ng labanan ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Matapos ang insidente, muling inalok si Alexa ng isang kasunduan. Pananatilihing lihim ang lahat ng nangyari kapalit ng kanyang kaligtasan at ang pagbura sa lahat ng ebidensya ng eksperimento. Subalit, ang katahimikan ay may presyo at ang presyong iyon ay maaaring maging mabigat sa kanyang konsensya. Makalipas ang ilang taon sa isang hindi inaasahang pagkakataon, muling nakita ni Alexa si Dr. Salvador, isang pahiwatig na hindi pa tapos ang bangungot na kanyang kinatatakutan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdalawang isip. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan at kakilala. Handa na siyang harapin ang mas malaking sakuna na maaaring muling magdulot ng kapahamakan sa marami. Ngunit, ano nga ba ang naghihintay sa kanila sa dilim? Anong kababalaghan ang muling magpapagulo sa tahimik nilang buhay?
Sa huli, natutunan ni Alexa na ang nakaraan ay hindi basta-basta naglalaho at ang mga kasunduang gawa sa dilim ay may kapalit na panganib. Maraming salamat mga ka-creepy sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At tandaan, baka sa susunod mong pag-click, isang portal na ang iyong mabuksan. Mag-ingat ka, mga ka-creepy. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa kabilang dako ng ating mga bangungot.